Nakatulog na si Adam kaya naman ang bodyguard ko na ang nagmaneho ng kotse pauwi sa bahay. Pagdating ko wala pa si Manang kaya naman dumiretso na kami ng silid namin. Maingat kong binaba ang anak ko sa kama namin. Nang masigurado kong maayos ng anak ko, pumasok na ako ng banyo para maligo. Paglabas ko mahimbing pa rin natutulog ang anak ko. Tumabi ako sa kanya para matulog na. Kinabukasan, masaya kong nilalaro si Adam bago pumasok sa office. Pero biglang may kasama si Manang na babae na may suot na balabal. Who is she, Manang? Tanong ko habang nakatingin sa babaeng nakayuko. Si Kara, yung sinabi namin ng daddy mo na babysitter ni Adam. Pinapunta ko siya na maaga dahil nagpaalam si Eunice na uuwi. May emergency kasi sa bahay. Sagot sa akin ni Manang. Follow me. Utos ko sa babae dahil kakausapin ko siya sa office ko. Nakasunod naman siya sa akin. Na makapasok kami sa loob ng office ko, pinaupo ko siya sa may couch. Kinuha ko ang kontrata niya. Iniyaan ko siyang basahin ng mga nakasaad doon. Mayayain siguro dahil nakayuko lang siya simula kanina. Para subukan kung gusto siya ni Adam, hinayaan ko siyang buhatin ang anak ko. Di naman umiiyak si Adam sa kanya. Walang problema sa sahod. Ang mahalaga sa akin, alagaan mo ng mabuti. Ang anak ko, lalo na kapag nasa trabaho ko, sabi ko pa sa kanya. Okay po sir, basa ko sa sinulat niya sa papel. Ikaw na ang bahala sa anak ko. I need to go to the office now. Here is my number. Text me if you need anything or if there is a problem. Sabi ko pa sa kanya. Tumango naman siya sa akin at kinuha niya ang business card ko. May kakaiba ako naramdaman ng dumikit ng mga balat namin. Kaya naman, mabilis ako lumabas sa office ko. Aalis ka ba, iho? Tanong sa akin ni Manang. Opo, Manang. Kayo na po ang bahala dito. Nagmamadaling sagot ko. Sa kanya. Sige, ingat ka. Mabilis ako pumasok sa kotse ko. Shit, Archer. Hindi ka dapat maapekto ng ibang babae. Kasi sa asawa mo lang dapat. Kay Carolina lang dapat at wala ng iba pa. Galit na anas ko sa sarili ko. Archer Drew's POV. Habang nasa trabaho ako, hindi ako mapakali. Ito kasi ang unang beses na hindi ako tinawagan ni Manang. Kaya naman nag-aalala ako para kay Adam. Mabilis kong kinuha ang phone ko at tinawagan ko si Manang para i-check ang anak ko. Nasanay kasi ako na araw-araw nila akong tinatawagan. Hello, iho. Napatawag ka? May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Gusto ko lang i-check si Adam. Is he okay? Tanong ko kay Manong. Oo naman, iho. Ang bait niya nga ngayon eh. Hindi siya umiiyak. Sagot sa akin ni Manang. Are you sure na okay lang siya? Tanong ko pa dahil hindi ako makapaniwala. Oo, iho. Hindi siya umiiyak. Sagot pa sa akin ni Manang. Okay. Can I video call, Manang? Gusto lang na makita ang anak ko. Tanong ko sa kanya. Sige, iho. Sagot niya sa akin kaya naman tumawag ako sa kanya via video call. Napangiti ako na makita kong naglalaro ang anak ko kasama ng bago niyang nani. Naririnig ko pa siyang tumatawa na parabang tuwang-tuwa siya. Hindi ko tuloy maiwasan na mamangha sa kanya. Paano niya nagagawang patawanin ng anak ko kung hindi siya nagsasalita? Sige po, Manang, salamat po. Sabi ko sa kanya. Sinulyapan ko muna sila ulit bago ko binaba ang tawag. Masaya naman ako dahil maayos naman ang kalagayan niya. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pagpirma ng mga papers. Hanggang sa sumapit ng lunch. Di na ako lumabas at nagpa-deliver na lang ako dito sa office. Habang kumakain ako, nanonood ako ng mga videos ni Adam sa phone ko. Nung bata pa siya, nakasanayan ko ng kuhaan siya ng mga videos dahil gusto ko na kapag bumalik ang asawa ko, makikita niya ako ng mga ginagawa ng anak namin noon. Maaga ko natapos sa ginagawa ko, kaya naman maaga rin akong umuwi. Pagpasok ko, sobrang tahimik ng buong bahay, kaya naman umakyat na lang ako ng silid ni Adam. Napangiti ako dahil natutulog siya ngayon. Hindi ko alam kung nasa ng nani niya pero baka nasa loob ng banyo dahil naririnig kong lagaslas ng tubig. Kaya naman lumabas na ako dahil ayoko naman na magulat siya sa akin sa paglabas niya. Pumasok din ako ng silid ko at nag-shower ako. Pagkatapos ko, bumalik ako sa silid ng anak ko. Adam, Daddy is here na. Masiyang sabi ko sa anak ko. Ngumiti naman siya kaya naman kinuha ko na siya sa nani niya. Take a rest. Ako lang bahala sa anak ko. Sabi ko sa kanya. Okay lang po, ako na po mag-aalaga sa kanya. Alam ko pagod kayo sa trabaho. Basa ko sa sinulat niya. I'm fine. Mas nawawala ang pagod ko kapag kasama kong anak ko. Sige na, magpahinga ka na lang dito at ako nang bahala sa kanya. And one more thing,
Ako ang laging katabi ng anak kong matulog? Sabi ko sa kanya. Okay po. Basa ko ulit sa sagot niya. Let's go na, baby ko. I miss you so much. Babe ka lang ba dito? Kausap ko sa anak ko habang palabas na kami sa silid niya. Opo, sagot niya sa akin. Kiss mo si daddy kasi tired si daddy. Utos ko sa kanya at mabilis naman niya akong hinalikan sa pisngi. Nakauwi ka na pala. May gusto ka na bang ulam? Tanong sa akin ni Manang. Kahit ano po, Manang. Sagot ko sa kanya at pumunta kami sa movie room. Nakaupo sa kandungan ko si Adam habang nanonood kami ng pambata na movie. Come in. Utos ko sa taong kumakatok sa may pintuan. Bumukas ang pinto at walang nagsasalita kaya naman lumingon ako at ang nani pala ni Adam ang pumasok. Nakita ko may dala siyang kape at tinapay. Nagmemeryenda ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tapos na po. Basa ko sa sagot niya. Gusto mo bang manood? Pwede mo kaming samahan dito kung nais mo. Sabi ko sa kanya. Hindi na po. Basa ko ulit sa sagot niya. Okay, thank you sa coffee. Sabi ko sa kanya. Lumabas na siya kaya naman nagpatuloy na kami sa panonood. Habang nanonood parang bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Pilit kong nilalabanan ng antok ko dahil kasama kong anak ko. Nataranta ako dahil nang magising ako, wala na sa kandungan kong anak ko. Shit! Nakatulog pala ako. Bulalas ko at mabilis ako lumabas sa movie room namin at patakbo ako umakyat sa salid ni Adam. Hinihingal pa ako pagbukas ko ng pinto. Nakahinga naman ako na maluwag na makita ko sila na nakaupo sa may sahig. Next time, gisingin mo ako kung kukunin mong anak ko. Sabi ko sa kanya. Sorry po. Basa ko sa naging sagot niya sa akin. Iho, kakain na. Tawag sa amin ni Manang. Sige po, pababa na kami. Mauna na kami, sumunod ka na lang. Sabi ko sa kanya at nauna na ako bumaba. Manang, bakit di pa bumababa si Kara? Nauna na siyang kumain, iho. Nagugutom na raw siya kanina. Sagot naman sa akin ni Manang. Okay, kain na po tayo. Sabi ko sa kanya at nagsimula na kaming kumain. Hawak kong anak ko habang kumakain kami hanggang sa natapos na ako. Bago ako umakyat, nag-utos ako na dahilan. Dalan ako ng alak sa salid ko dahil balak ko uminom ngayong gabi. Pinatulog ko muna ang anak ko pagkatapos pumasok na ako sa banyo para mag-toothbrush at maligo na rin. Paglabas ko, hindi ko inaasahan narito na sa silid ko si Kara. Kagad siyang yumuko na makita niya ako. Naglakad ako papunta sa kanya at kinuha ko ang alak na dala niya. Nang maibigay niya sa akin, ang bilis niyang tumakbo palabas sa silid ko. Napangiti naman ako dahil naalala kong asawa ko. I miss you so much, mi vida. Bumalik ka na. Kailangan ka namin ni Adam? Naiiyak na bulalas ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin bumabalik sa amin. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko siya hahanapin dahil yun ang nais niya. Gusto ko siyang sundin kahit na gustong gusto ko siyang inapahanap. I love you, Carolina. Mahal na mahal kita. Huling sinabi ko bago biglang tumilim ang buong paligid ko dahil sa kalasingan. Nagising akong masakit ang ulo ko. Bumangon ako. Alam ko na kay Kara na si Adam. Wala akong pasok kahit andito lang ako sa buong araw. Pero napatingin ako sa side table dahil may tray at laman tong pagkain. Umuusok pa ang soup kaya't alam kong bagong dala lang dito. Di na muna ako pumasok ng banyo. Kinain ko muna ang pagkain para mawala ang hangover ko. Nang maubos ko ito'y mabilis ako naligo. Sobrang bilis ng kilos ko dahil ako ang mag-aalaga sa anak ko ngayon. Habang pababa ako, nakita ko sa may living room ang dalawa. Nilalaro ni Kara ang anak ko. Pumasok naman ako sa kusina at ako na nga mismo ang naghugas ng mga hugasin. Gising ka na pala. Ang aga ni Kara nagluto ng hangover soup para sa'yo. Maaga rin kasing gumising si Adam kanina. Sabi sa akin ni Manang. Di na ako nagsalita dahil hindi ko inaasahan na siya pala ang magluluto ng pagkain ko. Nang matapos ako maghugas, lumabas na ako sa kusina. Kara, thank you for the meal, sabi ko sa kanya. Alam ko na hindi siya sasagot sa akin kaya naman, umupo na lang ako sa likuran nila. Malaya akong tinititigan ang likod niya. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko maiwasan na hindi maisip ang asawa ko. Kung titigan ko ng mabuti, parang siya si Carolina. Kagad kong sinuway ang sarili ko dahil mali itong iniisip ko. Hindi siyang asawa ko dahil kung si Carolina siya, dapat nagpakilala na siya sa akin. Tumayo na lamang ako dahil nahihibang na naman ako. Sobrang nangungulila na kasi ako sa asawa ko. Umakit ako sa silid ko. Ayaw ko na baka may magawa pa ako
Nalabag sa loob ko. Nag-workout na lang ako para naman hindi maging matamlay ang pakiramdam ko. Ito ang araw na sobrang naiinip ako. Hindi ko kasi alam ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kaya naman bumaba ulit ako para puntahan sila. Kara, you can go now. Mag-day off ka. Utos ko sa kanya. Ayoko po. Wala naman po akong pupuntahan. Basa ko sa sinulat niyang sagot. You wanna come with us? Tanong ko na lamang sa kanya. Saan po? Sa park. Sagot ko sa kanya. Malayo po ba yun? Hindi, malapit lang. Sasama ka ba? Tanong ko sa kanya. Okay po, sama ako. Next time, mag-text ka na lang para di ka mahirapan magsulat. Sabi ko sa kanya. Okay po, mamayang 5 tayo aalis. Sabi ko at kinuha ko sa kanya si Adam. Umakit kami ni Adam dahil bala kong matulog muna kami. 2:00 pa lang naman ng hapon at may ilang oras pa bago kami umalis. Nakaupo sa tiyan ko ang anak ko at ayaw pa niyang matulog. Gusto pa niya na maglaro kaming dalawa. Adam, do you like your nanny? Tanong ko sa kanya. Yes, mommy. Sagot niya sa akin. Akala mo siya si mommy? Nakangiting tanong ko sa kanya. Dada, mommy, sabi niya sa akin. Hindi pa alam ni daddy kung kailan babalik si mommy. Pero alam ko malapit na. Basta behave ka lang palagi ha. Lalo na kapag nasa work si daddy. Kausap ko sa kanya kahit alam kong hindi pa niya ako gaano naiintindihan. Mommy, mommy. Paulit-ulit niyang sambit hanggang sa umiyak na siya. Baby, don't cry na, okay? Daddy is here for you. I love you, anak ko. Pagpapatahan ko sa kanya pero patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Hanggang sa hindi ko na nga siya kaya pang kontrolin. Lumabas ako dahil ayaw talaga niyang tumahan. Mabilis naman lumapit sa akin si Kara at kinuha niya sa akin si Adam. Hindi ko alam kung anong mahika meron siya, pero tumahan kagad si Adam. Habang pinagmamasan ko siya, bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Naalala ko kasi tuwing umiiyak si Adam, ganito siya magpatahan. Ganito si Carolina noon. Kara, can we talk? Tanong ko sa kanya. Follow me. Utos ko sa kanya at mabilis akong pumunta ng silid ko. Alam ko nakasunod siya sa akin, kaya naman pagpasok niya kagad ko siyang sinandal sa may pintuan. Sino ka ba talaga? Sabihin mo sa akin, sino ka? Tanong ko sa kanya. Nakayuko lang siya kaya naman pinilit kong iangat ang mukha niya, pero hindi niya ako hinahayaan. Pero gusto kong makita ang mukha niya kaya naman hinila ko ang balabala na nakatakip sa mukha niya. Para ko napako sa kinatatayuan ko. Tumulo mga luha ko dahil nasa harapan ko, si Carolina. Ang asawa ko nasa harapan ko. Kaya pala ibang epekto niya sa akin dahil siya talaga ang asawa ko. Who did this to you? Sino may gawa nito sa'yo? Naiiyak pang tanong ko sa kanya, pero nakatingin lamang siya sa akin. Mi vida? Umiiyak ko siyang niyakap. I miss you so much, mi vida. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sabi ko pa sa kanya. Niyakap ko pa siya na mas mahigpit dahil baka mawala siya at baka isa lamang tong panaginip. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko na siya. Sunog ang kalahati ng pisngi niya. Masakit makitang ganito na siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Nakaramdam din ako ng galit para sa sarili ko. Mi vida, sino may gawa nito sa'yo? Tanong ko sa kanya. Si Sanya. Umiiyak na sagot pa niya sa akin. That shit, magbabayad siya. Magbabayad siya. Galit na bulalas ko. I miss you. I miss you so much. Sabi ko sa kanya. I miss you my son and I. Sagot niya sa akin. Kaya naman walang sinayang na pagkakataon. Mabilis ko siyang sinil na isang mapusok na halik. Hindi siya tumugon at nasasaktan ako, pero hindi ko rin siya pinilit. Bumitaw ako at inintindi ko siya. Alam ko, may dahilan siya kaya hindi siya nagpakilala sa akin. Huwag mo kong halikan, sabi niya sa akin. Bakit? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Tanong pa niya sa akin. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Mahal kita at kahit ano ka pa, mahal kita, sagot ko sa kanya. Kahit na ganitong itsura ko? Kahit na pangit ako? Tanong niya ulit sa akin. Kahit ano pang itsura mo, dahil para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Sagot ko sa kanya, tinilikan ko siya ulit. Naramdaman kong nabasa ang pisngi ko dahil sa luha niya. Don't cry, ipapagamot kita. Babalik sa dati ang lahat, mi vida. Sabi ko sa kanya. Ayoko. Okay na ako sa ganito.
Itatago mo lang din naman ako eh. Kaya lang ako nandito ngayon dahil gusto ko ng annulment. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam pero para ako nabingi sa narinig ko. Kaya naman tinanong ko ulit siya. Para makasigurado. What? I want an annulment. Drew? Sagot niya sa akin. Why? Bakit? Iniyaan kitang umalis dahil alam kong babalikan mo ko. Pero bakit to? Bakit hinihiling mo sa akin to? Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Umiiyak na tanong ko pa sa kanya. Sa loob ng 2 taon maraming nagbago. Drew? Kasama ba doon ang pagmamahal mo sa akin? Tanong ko sa kanya pero ito na ang tanong na ayaw kong marinig ang sagot.